Diba? Ay, natikman mo ba? Hello and welcome, freshman warriors, to SWAG, Student Wellness Promoting Attitude of Gratitude, with this year's title, How to Thrive in the Warrior's Tribe. So my name is Ma'am Grace Gonzalez. I'm one of the guidance counselors and your host today. And I hope that you will enjoy learning from this webinar as much as we enjoyed preparing this for you. So let us formally begin with the opening prayer to be followed by the Philippine National Anthem. I love the Lord, He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called. From the snares of the dark, O Lord, save my life, be my strength. Save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy. Rest to the weary, return my soul to the Lord our God, who bids tears away. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called. From the snares of the dark,
of salvation and call on his name. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my strength. I shall live my vows to you before your people. I am your servant. I will offer you my sacrifice of praise and of prayer. I love the Lord. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me on the day that I called from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be from the snares of the dark. Oh Lord, save my life, be my Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. All right. To give the welcome remarks, I would like to introduce to you the Director of the Guidance, Counseling, and Career Services Office, Dr. Maria Leonila V. Orea. Mapagpalang araw sa ating mga freshmen. Transitioning to a new milestone in one's life is not always easy. It entails anxiety, discomfort, and frustration. Thus, we in the university, through its various activities, find ways to ease these feelings by coming up with activities that will help you adjust swiftly to your new stage of student life. We believe that all of us will thrive despite the challenges we are facing. We hope to support you in your in and off-campus academic pursuits so that you can and will be fully integrated into the UE school culture, the Warrior Way, sons and daughters of Luwalhati. We are pleased that we are graced by resource speakers who are our alumni
who have been successful and inspiring in the life, career that they chose. We know you would be able to have some spark of interest as you listen to them and allow yourself to change your mindsets in your learning techniques, study habits, and online and face-to-face interaction. So hear them and interact even on this limited platform. Together, let's all thrive. Mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Thank you, Dr. Araya. So in my work as a guidance counselor, I've grown to love two words, empower and thriving. And it is with great joy that these two words that have fueled my passion for this work are our theme for this year. To introduce our two dynamic speakers is my fellow guidance counselor, Miss Anne Joycel Inverso, guidance counselor for the College of Arts and Sciences, College of Engineering, and Senior High School. Thank you, Ms. Grace. It is my privilege to introduce our two esteemed speakers. I will provide an introduction for each before handing over the virtual podium to our first speaker. Our first speaker is none other than Professor Rizalyn Ramos, affectionately known as Teacher Risa by her students. She's a licensed professional teacher who currently holds a teaching position at the University of the East Basic Education, Manila. Within the university, she holds the significant role of level coordinator for the primary level department. Additionally, she imparts knowledge in NSTP at the collegiate level. A dedicated and accomplished educator, Teacher Risa graduated with honors as cum laude, achieving a bachelor's degree in elementary education with specialization in mathematics. She is currently pursuing her MA in education with specialization on special education from the National University. Beyond her academic pursuits, Teacher Risa is a dedicated program coordinator for the World Scout Environment Program of the Boy Scouts of the Philippines, Manila Council. She also takes on the role of outreach program head within the UE Basic Education Department and holds a license as a first aider. Students, please join me in extending a warm virtual welcome to the accomplished Professor Rizalyn Ramos. Magandang buhay sa lahat. Magandang buhay. Parang sana pala yung ano lang, no? As a teacher in the Basic Education Department. Nung naririnig ko, Ma'am Ann, parang ako ba yun talaga? So, Ikaw na ikaw, ma'am. Oo, parang natitiri-eyed na ako ngayon pa lang, di ba? So, magandang buhay sa lahat. Ayan, let's just wait for the presentation. I was Thank tasked you, to... Teacher Risa. Okay. Thank you, Ma'am Ann. Thank you, Ma'am Ann. Kamusta? Now, Kamusta kayong lahat? Pa-heart naman, pa-heart react naman kung everybody is okay right now. Ayan. So, again, magandang buhay sa lahat. Pa-heart react naman tayo dyan sa lahat ng nandito sa Zoom ngayon. I cannot see kung sino yung mga nag-heart react, pero I hope lahat kayo, lahat ng nandito ay okay. I mean, as in okay na you are well, you are healthy. Yan. So, yung health natin talaga ngayon as of this time, kahit na medyo nagluwad na tayo sa COVID, is still an important thing na meron tayo. So, ang binigay sa akin ng guidance counselor, when Ma'am Diane Rodriguez asked or told me that we will be having this swag activity for the freshies. Freshies, di ba? Freshies, parang sabi ko sa kanya, Ma'am, kinakabahan ba ako or na-excite ako? Siyempre, with Ma'am Diane telling me, sabi niya, Ma'am, na-excite ka lang. Parehas lang ng feeling yan, pero yung excited is more positive, di ba? Than kinakabahan. And tama naman talaga. Ever since na nagkakaroon or binibigyan ako ng opportunity to talk, especially sa labas, sa mga
extra and co-curricular activities ng teachers, hindi ko maiwasan kabahan. Pero ngayon, iba na yung mindset ko. Sinasabi ko sa sarili ko, I'm just excited. That is why ganito yung nararamdaman ko. So, going to my presentation, I will just tell you my story. Ayan. So, I will just have this story of mine when I was in the College of Education. Yan. Proud alumna of the College of Education. So my story, syempre when we say story, no, lagi yung there was a woman, named Rizalyn Ramos, who was unsure of the course and institution she should enroll in. So I've took several tests katulad ninyo nung nag-college ako, and pumasa, may hindi pumasa, may ipinasa ko, pero napunta ako sa University of the East. I'm not sure why with the course and with the school, but when I stepped dito sa University of the East, parang alam niyo yon, yung tibok ng puso ko is parang nakita ko si crush na dumaan sa harap ko. Ayun. Parang na love at first sight ako sa University of the East. Ilang taon na ba? 18 years na ako nagtuturo plus 4 years. So 22, tama ba? 22 years ago, nung nag-start ako as a freshman in the University of the East. So I will start with these pictures na makikita nyo sa susunod na slide. These are some lang yan, ano. I think these pictures were taken back when we were in 3rd year. Ayan. So makikita nyo dyan with my best friend, with my blockmates. Kahit hindi na kami blockmates nung 3rd year and 4th year na kami pa rin yung magkakasama every time there will be an event in the College of Education. So dyan nagsimula lahat ng activities, ng saya, ng lungkot, ng challenges. Ayan, para siyang roller coaster ride when I was in the College of Education. So kung natatandaan niyo yung first picture na pinakita ko sa inyo, yung pinaka front page, pinaka first slide, nandoon yung batibot. Kung isa-search nyo siya ngayon, kasi malamang sa hindi nyo na siya talaga naabutan. Kung isa-search nyo siya ngayon, yung batibot na yan ay napaka, big part ng history ng UE. And katulad namin, why? Kung may tambayan tayo ngayong garden, yung Itanyangke Garden, ayan ang tambayan namin noon. Yang maliit na batibot na yan, yung puno na yan na may pabilog, at yung CAS stairs na yan, dyan madalas nakaupo or naghihintay ng next class or during breaks ang mga students aside from the library, aside from other parts of the university. So dyan kami madalas, dito kami banda sa may part ng Educlabi para mabilis kaming umakyat sa aming room kapag ka time na at kapag ka bell na yung bell, pagka nag-ring na yung bell. So, warrior. Paano ba tayo maging warrior? And ano ba yung warrior for you? Since tayo ay nasa University of the East, most probably, alam nyo na yung battle cry natin, yung mga tagline na ginagamit natin, go fight, red and white. Red Warrior. We are UE Red Warriors. Lahat ng nandito sa Zoom ngayon, I believe na ang puso nila ay ang sinisigaw ay ang pagiging Red Warriors. Even though I know some of you or some of the guidance counselor and teachers na nandito nag-aaral or nagma-masters in other schools, still, since we are in the University of the East, I believe lahat tayo ay may pusong warrior, Red Warrior. So ano nga ba yung Red Warrior? Sabi natin, or according to the dictionary, internet, and according to Google, a warrior is a brave or experienced soldier or fighter. A person engaged or experienced in warfare, or a soldier.
And it is a person who shows or has shown great vigor, courage, or aggressiveness as in politics or athletics. So may mga terms tayo na pwedeng magamit dito that we can use as a student here in the University of the East. Sige nga, can you please type in those mga special words na nakita nyo dito, not specifically the phrase, just a word that you think you can use while you are in the University of the East. Can you please chat dyan sa ating chat box? Sige po, check ko din. Tignan ko rin po, no? Ayan, so meron po ba? Ano yung mga word na you think you can use during your stay here in the University of the East? Meron po ba? Brave. Thank you, Ma'am Ann. Yes, brave. What else? How about our students? Come on, guys. Natutuwa ako ngayon kasi parang nasa ano ako, ma'am? Nasa NSTP class ako. Brave. Ako, I can engage. Yes. I can use or I can choose yung courage. Yan. So, pwede kong ilagay yung courage. How about the others? Meron pa ba? Okay, thank you. Thank you sa mga nagbigay ng kanilang mga sagot for today. Baka may gusto pang humabol. Okay. So, as of this meaning or this definition, how are we going to integrate warrior integrate warrior as a student in the University of the East? As a student, often than not, or generally speaking, we set goals, right? We set goals. You have goals. Number 2, meron tayong mga kailangan gawin. We need to study hard and get that degree. And then after that, syempre, after getting the degree, definitely we will be in the field to work so that we can be able to provide for ourselves and sa ating mga goals and ambitions pa. But as I grew older, when I was in college, we can be a smart warrior student. So I have 5 points for everyone. And until now, siguro nagkakaroon lang ng difference dahil nga sa kung ano yung situation na meron ako. But these 5 tips or 5 ideas, I hope one of this can be used by the participants now. Kahit isa lang. Tignan natin, no, kung how can I be able to help you and motivate you pursue your career here in the University of the East. So sabi dyan, we need to work smart, set smart goals, number 1. Number 2, study smart. Number 3, scheduling and managing time. Number 4, surround yourself with goal-oriented people. And number 5, the last one, ito yung favorite ko the 3 R's. Later, we'll have different situations and ideas per number. So the first one is setting smart goals or set smart goals. Sabi natin, a goal is something desired yet often challenging to attain. Diba? There are goals, there are long-term goals, there are short-term goals. But basically, you need to have it smart. So ano ba yung ibig sabihin ng smart? S for specific, M for measurable, A for achievable, and R for relevant, and T for time-bound. For example,
Example for this is, I need to study. Yan yung goal mo. You need to study. Bakit mo ginugol yung pag-study? You will be having several activities in the University of the East. You have orgs, clubs, other extracurricular activities. You have your family, you have your friends with you. And syempre, while you are enrolled in the University of the East, you need to study. Kailangan, ano yun, matik na. Sabi nga natin, di ba? So number one, what will we do for the specific? Number one, I'm going to study daily so I can ace chemistry. For example, you are enrolled in a chemistry class. You need to study daily. Yung daily na yan, it doesn't mean that you will use 24/7 or 24 hours for studying. You need to take or to write down when are you going to study for a certain subject. Pag uwi ko ng bahay, I'm from Antipolo, Lower LA, Antipolo, Lower Antipolo, and University of the East. We don't have yet the LRT1. I mean LRT2. So medyo matagal yung biyahe ko. It takes 1.5 to 2 hours from Antipolo to University of the East. Medyo ang ginagawa ko, hindi ako sumasabay sa sa rush hour. Mas maaga akong pumapasok, mas late akong uuwi. Pero ang gagawin ko, yung stay ko dito sa University of the East, I will use that to study. Para pag uwi ko sa bahay, magpapahinga na lang, kakain na lang ako, magpapahinga na lang ako. Or kung may quiz, dito pa lang gagawa na ako ng reviewer. Pag uwi ko, pag medyo traffic, I can use the reviewer habang naka-traffic. Tapos pag umaandar na, syempre nakakahilo, hindi ko na ginagamit. Yan yung you need to take time, you need to have time for studying. If you need 2 hours, 3 hours, that's it. Hindi siya dire-diretso, you need to give yourself a rest for that hours na yan. Number 2, M for measurable, I have monthly quizzes to evaluate. So yung studying mo ba is enough? Or yung studying mo ba kailangan magkaroon ka ng changes because of the result of your quiz? Kung ini-ace mo ang mga quizzes mo, often than not, okay ang ginagawa mo na routine sa iyong pag-study. Kung medyo nakukulangan, you can twitch a little so that it can be fitted doon sa way of learning and way of studying mo. Number 3, A for achievable. I'm good in school and can get great grades when I focus. Siyempre, andito ka na eh. You are already enrolled. Sabi nga ni Walt Disney, whatever you do, do it well. Kung gagawin mo na rin lang, mag-aaral ka na rin lang, galingan mo na. Para hindi nasasayang yung effort, para hindi nasasayang yung mga nights and travels mo, or nights and yung mga nights, yung pag-uwi mo ng late dahil nag-aaral ka sa University of the East. Whatever you do, do it well. Para sa huli, wala din tayong regrets. No? R for relevant. I want to graduate at the top of my class and have the opportunity for a great career in my field. During my time, ang gusto ko lang is to graduate and to work as a teacher. Dalawa actually yung yung ina-eye ko na work. As a teacher and as a police woman. Kaya lang halos sabay yung exam niyan, pinag-pray ko kay Lord. Sabi ko, Lord, kung ano yung mataas na lumabas na grade, siguro doon po ako. Pero kung papalarin, kung ano po talaga yung naka-ready for me, doon po talaga ako mapupunta. Kahit wala akong knowledge sa police, sa police, mga pinag-aaralan nila daw, nag-take pa rin ako ng exam. I passed, but mas
mataas yung score ko pa rin sa education. And time-bound. I want to be at the top of my class when I graduate in a year. So in a year, or kayo, since you are in your first year or you are a freshman, ngayon pa lang, i-goal nyo na. Do you want to be in the achievers or the distinguished college award or awardee? Gusto mo ba na when you graduate, you have awards to get? Or gusto mo ba na makagraduate? Yun lang, pagpipilian mo. Nasa sa iyo. Nasa sa atin. First year, hindi ko pa alam na, ang alam ko kasi nung high school ako, sa valedictorian, salutatorian, alam ko na may honors or may mga awardees, college mga awardees na naibibigay. Pero hindi ko alam kung ano yung tawag talaga pagpasok ko. Basta gusto ko lang mag-aral. Mag-aral lang ako. Tapusin ko lang yung college. Nung nagkaroon ng evaluation, after ng first year ko, going to second year, mag-enroll ulit kami. Sabi nung evaluator namin, uy, kasama ka sa, recognition. Tapos, college scholar ka, makakakuha ka ng half scholarship, mare-refund mo yung binayad mo. So, nung narinig ko yun, sabi ko, hindi naman ako nahihirapan sa pag-aaral. Sinasubmit ko lang lahat ng mga kailangang isubmit. Pag may quiz, aral lang ako. Wala namang gaanong pressure. Hindi naman kami pinipressure ng mga teachers that time. Kumbaga, if you will feel that pressure, siguro sa'yo na lang. Kung ano yung ini-expect mo for yourself. Pero that time, natuwa ako, sabi ko, ay, naku, makakatulong pa pala ako sa nanay ko kasi 4 kami nag-aaral sabay-sabay. So with the money na nakuha ko, yun na yung ginamit ko pang enroll, pang down payment for my first SEM second year. Sinabi ko na sa nanay ko na, Nay, hindi na ako kukuha sa iyo ngayon kasi may na-refund ako, half scholarship. And ganun, I think ganun pa rin ngayon, no? College scholarship from 1.60 to 1.41, you'll get a college scholarship that will give you half, discounted ng half doon sa iyong, sa iyong tuition fee. Tapos, ang university scholar, full. Ang president scholar with book allowance pa. So, isang beses lang akong na president scholar and mas marami ang college, ilan lang din ang university scholar. Ang target ko that time, hindi ko pa tina-target yung pagiging awardee for graduation, pero ang target ko that time is the discounted price for my tuition fee so that I can help my parents. Nanay ko that time is factory worker, my father is a butcher. Yung butcher yung nagkakatay ng baboy, yeah, and yung aking nanay ay factory worker. So, na bibigay nila yung pangangailangan namin, na iraraos yung pangangailangan namin, pero napakalaking tulong, 'di ba? Sa family, sa parents ninyo, especially yung discounted price ng tuition fee, especially nasa university tayo. Next is studying smart or study smart. Sabi dyan, study smarter, not harder. Dati lagi natin sinasabi, you need to study hard. Hindi na pala ganun. We need to study smarter. Why? From the term, as what I have said a while ago, study smarter is more positive than study harder. Same lang naman yung ginugol mo dyan eh. Why do you need to study smart? Because you have a goal and you need to get that goal. Hindi lang makuha yung goal na yon, but to ace that goal. For example, when you study, hindi mo hahayaang mag-cram ka. Ang sakit sa ulo pag nag-cram ka ay ilang beses kong naranasan. After the activity, after the quiz, after the submission,
sobrang drain ako. Pero nung nasubukan kong mag-aral ng mas earlier than the date kung kailan magfa-finals, prelims, midterms, finals, mas madali pala. Hindi ka pressured, hindi ka pinagpapawisan ng malalaki during exam kasi parang, baka makalimutan ko yung inaral ko kanina lang. So for example, ngayon, pa-prelims pa lang, you write different concepts and ideas. Ano kasi sa akin effective yung nagsusulat ako. I have a notebook. Kunwari, sa natsay ko na class, kapag ka meron akong mga terms na narinig sa teacher ko na hindi nakikita sa book, sinusulat ko siya. Tapos, dire-diretsuhin ko na siya. Kunwari, ngayong araw na to, tomorrow, ganun ulit. Yung mga special terms na yan, dinadagdag ko na sa reviewer. So, I review my material several days ahead of time. Pakonti-konti. Pakonti-konti. Di ba sabi ko nga sa inyo, I commute, I ride jeepney and FX that time because we do not have LRT2 pa. So kapag traffic, lagi yan traffic dyan sa Aurora Boulevard, dito sa Pureza banda, nagbabasa ako ng notebook. Yun lang. Kasi nakakatakot maglabas ng cellphone, di ba? Nung mga panahon din yon. So ano na lang, notebook, nagbabrowse-browse lang ako. Tapos, bakit kailangan nating isipin lagi na we need to study smarter? Kung may other way that can help you or can benefit you, bakit hindi mo gawin? So, one of the most effective ways of studying is to space out your learning session. Yung sinabi ko kanina, in small or in chunks, pakunti-kuntiin mo para hindi siya bultuhan na nasa harapan mo. Kasi ang mangyayari niyan, you will end up cramming in a long session, tapos you will not get the result that you want to get. Okay po? And number 3, we have scheduling and managing time. So this is Eisenhower's urgent and important principle. No? So nagiging siya sa akin? Naglilist ako ng activities ko, and then when I list activities, nilalagay ko siya sa urgent ba to? Important ba to? Parehas. I-check ko. Urgent and important. Not urgent but important, ilalagay mo siya sa bandang second place. Kung urgent but not important, third place siya. And then yung lastly, not urgent and not important. Why? When we schedule, mas nagiging organized tayo. Since we have a lot of time na ibinibigay sa studying, kailangan yung ngayong araw na to, yung activity mo for tomorrow, kasi iba-iba yung vacant time natin, di ba? Naka-ready na. So may vacant time ako ng 2 hours. Ano yung gagawin ko dito? Pwede akong mag-research na nung assignment namin na ipapasa namin at the end of the prelims. So bakit ko aantayin pa yung end of prelims na yon if I can use yung time na nandito. So kung medyo matagal pa yon, important siya but not urgent, I can write it down sa number 2. Malamang ang ilalagay natin sa urgent and important yung nandoon sa gagawin agad natin tomorrow. Important tasks are those na naka-align doon sa ating mga goals. Ano ba yung goal natin for this SEM? Ano yung goal or ano yung kailangan nating matapos tomorrow? Siyempre, lahat ng yun lalagay natin sa number 1. Yung example ko kanina, we can put it in number 2 kasi it is important but not urgent. Tapos there are activities like manonood ng sine with friends, ganyan. Sa dulo na siya, number 4. Kasi mamaya, kasama yan. Kasama ang friends, family, and other mga relaxations na as important as hustling during our stay in the University of the East. So we need to plan ahead when possible. So in scheduling, we need to plan ahead when possible.
leave time open to deal with the unexpected activities. Maglagay ka pa rin ng mga time na wala kang activity na ilalagay kasi there are activities na unexpected na ay kailangan kong gawin pala to. Biglang nagkaroon kayo ng group meeting kasi may group activity kayo na isa-submit. And then delegate yung mga tasks na kailangan mong gawin with the schedule na meron ka. If that schedule is for a day, for the week, or for the month. And the next one, I also practice time blocking. Ayan. So as you can see, ito yung aking yung classes ko, yung meron, kung makikita kayo dyan, meron akong other activities than being a teacher. I am also a financial advisor. Yan, ng Sun Life. Pero nakalagay pa rin siya dyan. I do it during my free time. So, nagkakaroon dyan, for example, before I start or during lunch break, ginagawa ko yung activity ko as financial advisor. And then, sa gabi, hindi ko na lang nakuha yung bandang gabi, yung 6 to 8. Meron akong activity for that. Pero this schedule na nakikita nyo starts from 7 to 4 o'clock. Ayan. So, time blocking method, itong nakikita nyo dito. And I use Google Calendar. Pwedeng-pwede nyo siyang gamitin. When we time block, it is a method in time management that asks you to divide your day into blocks of time. So, meron ka na ito lang dedicated ko para dito sa activity na to. Hindi ko pwede itong alisan, especially itong mga teaching hours ko. Wala akong ibang gagawin dyan. Magti-teach lang ako at magti-teach lang. And then during breaks, hindi ko na nga nilagay yan, during breaks, meron akong mga preparation para sa susunod na class kasi iba-iba rin yung klase namin. Or preparation kung may quiz akong ibibigay or mag-check ako to be given sa mga estudyante ng LAS nila kung kailangan ko nang magbalik ng LAS. And number 4, so according to this concept, ayan, surround yourself with goal-oriented people. According to this concept, people you surround yourself will have a significant impact on your success and happiness. Why is it important to surround yourself with successful people? Kasi sabi nila, when you surround yourself with positive people, they will support you and encourage you para abutin yung goal na meron ka. They will also help you, especially kapag kailangan mo ng kasama, hindi ka nila iiwan kahit gaano sila ka-busy. Kami yung naunang pictures na pinakita ko, since pare-parehas kaming mga teachers sa elementary department, kahit iba-iba kami ng specialization, that time kasi kung may mga nasa College of Education ngayon dito, noon kasi we have specialization. And ako, napunta ako sa math. May kaklase ako ang specialization niya is science. May kaklase ko na ang specialization niya is PE, may Filipino, may sa kinder. So kahit iba-iba kami ng specialization, during activities, during mga projects sa aking specialization, nahihingian ko pa rin sila ng tulong. Nakakapagbigay pa rin sila ng mga relevant concepts and ideas that I can use sa aking specialization, not major, specialization. Kaya kailangan natin ng mga tao na kasama natin, yung mga goal-oriented people na nasa tabi natin. Sabi nga dyan, you are the average of the 5 people you spend the most time with. So kung 10 kayo or 8 kayo sa grupo ninyo,
kung pare-parehas kayong goal-oriented, I believe hindi kayo papayag na hindi magiging successful ang bawat isa sa inyo. May yung mga medyo nahuhuli kapag nalilate kumuha ng exam. Why? Dahil nagkakaroon ng problems sa tuition fee, ganyan. Or minsan yung mga nag-i-stop mag-stop po na ako ngayong SEM kasi kailangan kong mag-side hustle, kailangan kong magtrabaho para may pang-enroll ako sa susunod na SEM. So yung mga books na ginamit namin, binibigay namin sa kanya kasi yun yung parang pinakatulong. Kung meron akong notes, pasa ko sa kanya. Yun yung mga possible na tulong na naibigay namin. Kasi may mga kaklase kaming ganun. May mga klase kami talaga na nag-stop ng 1 SEM, tapos tinutulungan na lang namin pag nahihirapan sila sa kanilang subjects pagdating ng nakapag-enroll na ulit sila. And yung pinaka-favorite ko sa lahat, ayan, the rest, recovery, and reflection. Finding balance between rest and hustle. Sabi dyan, no? Rest is equally as important as working hard. Hindi ako palaging malakas. Hindi ako parating motivated to study. Kapag feeling ko kailangan ko I don't want to use burnout kasi parang hindi ko siya nagagamit ng maayos. Pero kapag feeling ko masyadong overwhelming na, nagpo-pause ako talaga. It's either I sleep, I eat, I do me time, I practice me time a lot. I love being with friends. Yan. Kasi pili lang yung mga friends ko talaga, yung mga ng mga brain nakakasundo, no? Kasi medyo madaldal talaga ako pagka kasama ko yung mga friends ko. Pero I practice also take me time. Ako lang. I enjoy me time. Pupunta ako ng coffee shop, ako lang. Kahit wala akong dalang gagawin, nakakapag-reflect ako. I use my me time for reflection. Ano yung mga nagawa ko na, ano yung kailangan kong gawin, ano yung kailangan kong baguhin, ano yung kailangan kong i-continue to do so that I can use that pa sa iba pang mga mga activities pa or sa akin mismo, no? I believe lahat kayo nakikita itong 3 hours na yan as a positive part ng pag-study natin kasi tao lang tayo. We are all human, napapagod. Kailangan din nating magpahinga. Hindi na tayo magiging productive kapag patuloy mong lang yung gagawin mo tapos wala kang rest. Ang mga machines nga na tao ang gumawa, nasisira sila, 'di ba? Kapag overuse. So tayo din, ganun din tayo. We need that para ma-recharge tayo. And sharing lang ng unforgettable part of my stories, my story. So during that time, wala kaming NSTP, pero meron kaming subject na community immersion. That community immersion is just like the NSTP that you have now. Kung may estudyante ko ng NSTP dito, nakwento ko na to. Takot ako sa hospital. Takot ako sa injection. Pero that time, merong yung adopted barangay namin, mayroon silang pa-bloodletting activity. Sabi nung pumunta kami to visit, sabi nung barangay captain, ay, sir, sabi dun sa professor namin, meron kaming bloodletting activities sa ganitong araw. Baka naman pwedeng mag-donate yung mga students mo sa araw na yon, ganito, ganyan. So, napag-meetingan namin, ako yung president. Okay, ganito, magkakaroon tayo ng bloodletting activity. Ganito, ganyan, ganyan. Hindi siya club ha, subject namin siya as community immersion. Sabi nung sino ang gustong mag-donate? Di, pataas-taas pa ako ng ganun sa mga sino. Walang nagtataas. May nagtaas ng kamay. Isa akong kaklase talaga, sabi niya sa akin, ikaw magdo-donate ka rin ba? Sabi ko, oo naman. Pero napalunok ako that time kasi first time ko
na mag-donate ng dugo. And first time ko talaga na harap, parang na ano na rin ako, na caught off guard na rin ako. For me to encourage them and motivate them to donate also, kailangan ako bilang leader mag-yes. Pero hindi nila ako pinressure ha. That time nagtanong lang. Pero nag-yes ako. Yung takot ko na yon, nakapag-donate naman ako. Sa sobrang kaba ko siguro, nag-clog, nag-clot yung dugo doon sa sa right, nilipat siya sa left pa. Yung takot ko sa injection, di ba, dinoble pa that day. Pero after that, sobrang fulfilling as a student to help sa ating community and as a leader na ma-encourage. Kasi almost kaming lahat, basta basta napayagan, nakapag-donate that time. Siguro more than 10 yon. And malaking tulong, di ba, sa Red Cross at sa barangay na yon. And the last part na pwede kong i-share, nakikita nyo ba to? Ang ating volleyball player at ang ating pep squad. Paano nagkaroon ng cheer? I teach and I cheer for our athletes. Kahit na sila ay nasa junior high school or nasa college, we do that. We watch palarong pambansa kahit gaano pa kalayo yan. Nakaabot kami ng pinakamalayo sa Zamboanga, Sibugay, just to watch them. Nagsimula ang lahat ng una kong napanood ang pep squad. Yan talaga sila yon. Yung fire concept na meron sila. And that time, parang sabi ko, marunod na ako lahat ng mga games. Hanggat kaya kong manood sa schedule ko. That time, pag may laro ang volleyball, pag may laro ang, basketball, may free na tickets na binibigay. Manunood ka lang. I'm not sure if we will do that ngayon, pero that time nagbibigay. Kahit nasa Gen Ad yan, pinapanood namin. So, nagsimula ang lahat ng pagkakahilig ko sa pag-support ng ating mga athlete when I started to watch the pep squad. Kahit ako ay volleyball player when I was in high school, mas minahal ko yung mga athletes. Why? Kasi parang ang gagaling nila na they are student, they are athletes, na pagsasabay nila, nahihirapan sila sa pag-aaral kasi pagod talaga sila sa training. When I was given the chance to run as the SC, Student Council ng College of Education, isa yan sa sa binigay kong program para sa athlete. Hanggat kaya ko silang i-tutor, hanggat kaya ko silang tulungan sa mga kailangan nilang gawin, tutulong ako. Marami kasi tayong naging kaibigan na athletes that time. Yung volleyball naman nilagay ko dyan kasi sabi ko nga sa inyo, di ba, I was a volleyball player nung high school ako. Nung pumasok ako ng college, gusto kong mag-try out as volleyball ng University of the East. Member ng player ng volleyball ng University of the East. Kaya lang that time, sabi nung coach, sabi ko, sir, saan po ako pwedeng mag-try out sa pagiging volleyball player? Ang sabi niya sa akin, sure ka ba? Kasi ang haba ng kuko mo, parang hindi ka volleyball player. So naging basihan yung kuko ko para sabihin ng coach na parang hindi ako volleyball player. Pero sabi ng coach ko sa akin, kung kaya kang pag-aralin ng parents mo, mag-aral ka, mag-focus ka sa pag-aaral. Hindi ka man maging player hanggat kaya mong gawa ng paraan na maging achiever ka as an academic achiever, gawan mo ng paraan. And pinakinggan ko na lang yung aking coach. And tama naman. Kaya naging napamahal ako sa mga athletes kasi mahirap pagsabayin ang pagiging atleta mo at ang pagiging estudyante. And to wrap up my presentation, ito yung lagi kong sinasabi sa mga students ko ngayon in the basic education department. Do something today that your future self will thank you for. 5 years from now, 10 years from now, yung mga decisions ba na ginawa mo when you were in college ay nakatulong ba for you to become successful? At the end of the day,
ikaw, walang iba ang maaaring mag-decide para sa sarili mo. Ang kaibigan, ang mga kamag-anak, magulang, kapatid, nasa paligid mo, mga tao sa paligid mo, they will help you achieve your goals. Pero at the end of the day, ikaw ang gagawa, no, ng desisyon for yourself. So again, maraming salamat. Thank you for listening and be more sa lahat ng gagawin mo kasi ikaw lang ang hinihintay ng sarili. Maraming salamat. Thank you so much, Teacher Lisa. So I believe that our freshmen here today have learned a great deal with the sharing of your personal experiences. So now it's time to answer some few questions. Okay lang, Teacher Richa? Okay, so I will now give the screen to Ms. Diane Rodriguez to facilitate the open forum. Thank you, Miss Grace, and thank you, Ma'am Riza, for that wonderful sharing of your story. And of course, good afternoon, everyone. Before we start the open forum, we want to remind everyone that this is a safe space for us to share our thoughts and our experiences. Remember that we all have individual differences and different personal beliefs. Thus, we request everyone to please respect the questions and information you hear from our speakers and our fellow students. So we will first address the questions from the pre-registration, and then we will open the floor for your questions. You can now type your questions in the chat box in preparation while listening to the answer for the other questions, or you can also click the raise hand button to be acknowledged. Thank you. Now let's start with the questions from the pre-registration. The first question is, ma'am, can you give us tips about how we can balance life as a student with pressures and responsibilities in college, family, and personal ventures? Ako yan na parang nabanggit ko siya sa presentation, pero how are you going to make that? Use the scheduling method. There are lots of scheduling method na meron, pero ako kasi ang nailagay ko kanina doon is the Eisenhower method and the time blocking method because it suits me or it fits me. Paano ba to? Siguro you can parang explore other scheduling method. We have the Pomodoro technique, I believe, pero mas okay sa akin kasi yung dalawa. Yung Pomodoro technique naman is more on the task na every 25 minutes you stop, mag-break ka, and then gawa ka ulit. Ngayon, kung medyo mahaba yung task mo, it takes mga 3 to 4 hours, mas mahaba lang yung gagawin mong breaks. Kung sa Pomodoro technique na 25 minutes yung task, 5 minutes lang yung break, kung 4 hours or 3 hours yan, gawan mo siya ng 30 minutes or 1 hour na break. Pero yun talaga ang naging effective sa akin. I use yung scheduling method and yung sa dulo, 'di ba sabi natin that rest is as important as hustling or studying. Hindi ako, every time na galing ako ng bakasyon, nare-refresh talaga ako. Parang excited akong pumasok. Tapos, nagiging nagiging motivation ko siya na etong date na to, I have travel. So parang mas excite ako kasi I love traveling. Alam ni Ma'am Dayan yan. So, binibigyan ko talaga siya ng time. Bilang estudyante, yung pressure kasi nasa sa atin kung paano natin talaga siya dadalhin. Kung overwhelming na ang lahat, mag-pause ka, pray, and then hinga ka lang ng malalim para ma-clear lang yung mind natin, and then balik ka agad. Ano yung kaya mong i-control? Ano yung yung hindi mo kayang i-control? Hindi mo kasi lahat kayang gawin. Hindi mo kayang lahat i-control, yung mga bagay sa paligid mo, pero yung mga pwede mong i-control, dun ka lang mag-focus. Kasi at the end of the day, ako naniniwala ako dun sa sinasabi ng mga tao na matatapos at matatapos din yan. Nasa sayo, nasa sa atin,
kung paano natin tatapusin yung isang bagay. Is it in a positive way or is it in a negative way? Pero definitely in a positive way. No? Ganun lang. You control what you can control. Yung hindi mo kayang i-control, matatapos din yan. Ayun po. Did Thank I you, Ma'am Risa. answer your question? Ayan, thank you, ma'am, no? So, guys, as sabi ni ma'am, dapat may work and life balance, okay? So, ma'am, meron pa tayong another question here. Sometimes I overthink. What are the things that I can do to prevent this from occurring often? Overthinking. Ayan po. Sabi nga nila kahapon, kung meron daw contest sa overthinking, napakaraming, nakapost sa FB yan, yung lalaking napakadaming medals. If overthinking is a contest, napakarami daw niyang medal. Pero ako, nag-overthink ako sometimes, pero at the end of the day, hindi ko malalaman ng sagot kung hindi ko gagawin. Baka hindi mag-agree yung kaibigan ko dito sa idea ko, hindi ko na lang sasabihin. Baka magalit siya sa akin dahil hindi kami okay sa loob ng klase, parang ganyan, or hindi kayo close. I mean, dahil bago pa lang kayong lahat, di ba? Hindi kami close, baka ganyan. Dahil nag-overthink tayo, ay baka yung idea ko hindi maganda, mas maganda yung idea mo. Yung sa'yo na lang, hindi ko na lang sasabihin yun sa akin. Kapag hindi mo ginawa, hindi mo malalaman that your idea is good enough to help your group mates. Kapag hindi mo ginawa, sabi nga it takes one step to move forward. Ayan. So, gawin mo lang. As long as, sabi ng aking mentor, isa sa mga mentors ko nung college ako, si Ma'am Cynthia Grace Diaz, na hanggat wala kang natatapakang tao, hanggat tama ang ginagawa mo sa paningin ng Panginoon or ni Lord or kung si Allah or kung ano ang religion ninyo, you do it. Hanggat clear ang mind at clear ang puso mo, you do it. Do not overthink. At the end of the day, napag-uusapan yan. No? Kasi maganda nga yun na nagkakaroon kayo ng exchange of ideas because that exchange of ideas na nangyayari in a group, in your class, or in your life, nakakapag-create pa ng mas magandang outcome in the long run. So, ako dinadanas ko rin ng overthinking, pero at the end of the day, I choose to move my one foot para makapag-move forward. Ayan. Thank you so much, ma'am. No? So instead of living inside your head, do something about it. Diba? Ayan. Thank you, ma'am. Meron pa last one na lang po. Ayan. How can I develop an attitude of gratitude? Siguro etong nandito ako sa University of the East, sobrang pasalamat ko sa lahat ng professors na naging part ng aking college life. After that, the Dean of the College of Education, even without my LET or my licensure examination test result pa, kasi that year lang ako kumuha, they gave me the opportunity to stay in the basic education department. So from graduation, I was given the chance and the opportunity to be part of the faculty. And being a faculty in the University of the East, sobrang pasalamat ko with what they have installed or they have given me na kahit hindi perfect ang University of the East, I still cry and hold the value of the University of the East as a Red Warrior. Just be thankful sa mga nasa paligid mo, may it be sometimes nakakapagdulot ng hardship or ng challenges. Kasi those challenges, ginagawa ko siya ngayong motivation para maging productive. Hindi na para magmukmok, hindi na para ayoko na lang gumawa kasi ayaw naman ng ganito. Pero ginagawa ko siyang challenge, ginagawa ko siyang motivation para magkaroon ako ng panibagong outlook. You know what, may isa akong kaklase nagsabi sa akin nung
third year, second year kami. May edad na siya eh. May edad na siya, nakaklase namin na bumalik lang sa pag-aaral. Meron kaming isang professor, si Sir Lucas, na may pa-activity siya. Meron kaming mga envelopes. Tapos maglalagay ka doon ng message mo sa bawat kaklase mo. Kahit anong gusto mong sabihin sa kanya, lagyan mo ng pangalan or what. May nagsabi sa akin, ano daw ako, trying hard. Nung una, nung nabasa ko yun, para akong binuhusan ng para akong binuhusan ng tubig na malamig. Sabi ko, kung sasama yung loob ko dahil sa salitang trying hard, parang hindi ko na lang kayang makipag-usap sa kanila kasi hindi ko alam kung sino naglagay sa akin noon. Siya lang, bukod tangi. And then, nung nag-open forum, nalaman ko na siya. Sinabi ko na thank you for that. Why? Kasi totoo. I am trying hard. I am trying my best to be good sa lahat ng ginagawa ko. Why? Kasi panganay ako. I have goals and wala naman siguro kung ginawang mali para maging trying hard ako. Di ba syempre first year, second year ka pa lang, hindi ka masyadong makapagsalita ng English ng dire-diretso, kinakabahan ka pa, minsan ganyan. Tinatry ko talaga ang best ko. Kung hindi ko mapapractice yun, paano ako magiging teacher, di ba? So sinabi ko talaga, if you think na trying hard ako, baka nga talagang trying hard ako kasi kailangan ko maging trying hard. Inano ko siya, nilipat ko siya or ginawa ko siyang in a positive way at nag-thank you pa rin ako sa kanya. Pero nung una, syempre nasaktan ako. Normal siguro yon, no, Ma'am Dayan and sa ating mga guidance counselor dito. Pero nag-reflect ako that time, tama naman. Yun po. Thank you so much, Ma'am Risa, for answering all the questions of our students. Baka meron pa ba sa chat? So far, wala na. Wala na bang guys question? Going once, twice? All right, sige. So wala na silang question. Thank you so much, ma'am, for giving us your time and for answering the questions. That's all the time that we have for Ma'am Risa. We will now move to our next speaker. Thank you, ma'am. All right, so to introduce our next speaker, I will be reading his short bio note. So for our next speaker, Professor Errol John M. Antonio, known as Sir EJ by his students, is a dedicated educator and tech enthusiast with a rich academic background in the field of computer engineering and information technology. He earned his Bachelor of Science in Computer Engineering degree from the University of the East, followed by a Master of Engineering with a specialization in Computer Engineering from the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. EJ's dedication to knowledge led him to pursue a Doctor of Information Technology degree from UE, demonstrating his commitment to ongoing learning and advancement in the IT domain. A series of impactful roles have marked EJ's professional journey. He is a full-time assistant professor at UE Manila College of Engineering and has made significant contributions to the Computer Engineering Department. Additionally, he shares his expertise as a part-time instructor at the prestigious University of Santo Tomas College of Information and Computing Sciences, further enriching the educational experience for aspiring engineers. Prior to UST, he is also serving as a special lecturer in the School of Science and Technology of Centro Escolar University from 2016 to 2019. EJ gained valuable industry experience as an Android developer at Codesignate Incorporated in 2014. However, he ended his industry journey in 2015 to pursue his calling and passion in teaching, and he went back to the academe. His practical experience in software development, coupled with his academic achievements, uniquely positioned him as a well-rounded educator. His impact extends beyond academics and industry. He has been a long-standing faculty advisor to the Society of Computer Engineering Students and has also served as an advisor to the Engineering Student Council. His deep passion for students and their growth exemplifies his commitment to nurturing the next generation of computer engineers and student leaders, ensuring they receive the best possible education and mentorship to succeed in the rapidly evolving technology landscape. So guys, please join me in giving a virtual round of applause to our next speaker, Professor Errol John M. Antonio.
Sir, kindly unmute po. Ayan. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay. So, may I see some just reactions? Okay. Can I see a thumbs up or heart react tayo dyan if you're all still active for today's session? Ayan. So, sobrang na-miss ko to. Okay, ang online class. Okay. Yeah, we know naman that we are very familiar with online class for the past 2 years due to pandemic. And now, we are coming back to on-site. Okay. Kaya na-miss ko tong Zoom, okay, yung mga reactions. And I hope that everyone will be able to pay attention, okay, for this very short discussion, okay. I will try my best to be practical, okay. I will not go too technical sa mga usaping ito because I'm not a graduate of any psychology course to talk about mental health, but I know that I can share something, okay, some practical tips on how we can really maximize our time, okay, as a warrior student, and at the same time, on how we can really make the most out of our social media, okay, and that will be our topic kasi for today. Okay, so the title of my talk will be Navigating the Digital Landscape of a Freshman's Guide to Cyber Wellness and Online Resilience. Okay, so huwag kayo masyadong matakot sa title. Okay, so thank you ChatGPT for the recommendations of the title. Okay, so I was very interested for this one. Okay, first of all, I would like to thank then ang ating guidance counseling office for the invitation to be a resource speaker for today to share my experiences, okay, and maybe a way of giving practical tips to our students in order for them to really maximize, okay, the use of cyber digital world, okay, specifically the use of social media, right? So ayan. So just tell us your stories, okay? So may I see on the chat box if siguro this will be the question. In one day, sa isang araw, how long you spent in social media? Kahit approximate lang. Sige, let me see on the chat box. Gaano katagal? I mean, 5 hours or every day, sir, 24 hours, I'm online. Sige, meron ba dito 24/7 online siya, okay? Tulog, kahit tulog siya, her social media are still online. Meron po ba? Okay. Sige, let me see on the chat box. Sige guys, huwag kayong matakot, okay, to use the chat box. It's for free. Okay. Sige, tignan natin sa chat box. Approximate lang, let's say mga 5 hours or 2 hours a day ba yung ginagamit nyo for social media? Alright. 6 hours estimate. Ayan. So medyo matagal, okay? How about the others? Ilang hours yung ating ini-spend sa social media? 5 to 6 hours, 4 hours, okay. Meron ba dito yan? Thank you for your responses, okay. By the way, meron ba dito you cannot live a single day without social media? Can I see a raise of hand? Ayan, si Ma'am Rizalyn, ayan. Hindi kaya ang isang araw na walang social media. And I believe majority of us ganun, specifically at this time of being digital, okay, where everything is being done online, okay. Let's say for example, pagpasok mo sa classroom, pagpasok mo ng school ng UE, di ba? Yung prof mo will be asynchronous, so you will going to check it on your group chat, okay naman sa Canva. So everything is becoming online, okay? And it was promoted, or it was really enhanced during the pandemic, okay? During the pandemic, doon tayo natuto lahat eh, okay? Kahit yung mga tito-tita natin, parents natin na hindi marunong mag-online, they don't have a choice, okay? They don't have the choice but to learn how to use those devices, on how to use yung mga online shopping natin, Shopee, Lazada, okay? Because yun nga, they don't have the choice, okay? But to really adapt to the current change in technology, okay? And ngayon, yun na yung trend natin, yun na yung common, yun na yung normal for everyone, okay? But sometimes, or most of the time, hindi natin napapansin na
parang wait lang, parang lagi na lang ako nakatutok sa computer. 24/7 na ako naglalaro, okay? I still have a lot of things to do, pero I'm here, okay? I'm playing, I'm doing social media or whatsoever. So minsan, may mga bagay na nako-compromise. Okay, may mga bagay na nako-compromise sa atin because nakakalimutan natin kung paano sila gamitin ng tama. Okay? So, in this talk, I will be sharing some practical tips on how, specifically with the use of social media, on how we can really have a healthy use of social media. And kung hindi man, if feeling mo at the end of the session, parang, teka lang, parang hindi healthy yung paggamit ko ng social media. So at the end, I will be sharing 3 practical tips on how we can have a social media diet. Yes, meron po tayong tinatawag na social media diet wherein we can really maximize yung use ng social media. Okay? So let me allow me to share a verse or 1 Corinthians 10 verse 3. So sabi niya, all things are lawful, but not all things are built up. Okay? So medyo familiar to, okay? Kay Catriona Gray, diba? Sabi niya, everything is permissible. Parang everything is good, but in moderation. So social media, online games, okay? Ako personally, I don't have anything against the use of online games, okay? If you are really good, or I mean, ginagawa mo yung social, you always play online games, I don't have a problem with you, but I hope that you know your limitations, you know your boundaries, that if you have your exams tomorrow, alam mo na I need to make a review today, okay, para to prepare for the exam tomorrow, okay? So, but mostly kasi, people tend to use social media in order for them to relieve stress. Ako personally, okay? Pag may mga, imagine I will be starting my class 7:30 in the morning, and then usually I end up at 9 p.m. So I start 7:30, end up na 9 p.m. But mayroon pa akong energy nun, guys. I still have the energy. Okay? So pag uwi ng bahay, may medyo konting pagod, pero ayun, I usually browse social media, TikTok, okay? I browse TikTok videos, okay? But remember, just make sure that you follow the correct influencers, okay? So, yung use of social media is basically a way for us to relieve stress for some of us, okay? It's a way for me to rest, okay? But for some, parang hindi, okay? We might have different preferences when it comes to their rest, okay? So walang problema, or there's no big deal or big issue with the use of social media, even in school, okay? Even in school, social media are used mostly of the group chats ng ating mga estudyante, okay, are on Facebook Messenger, okay? But during the pandemic, I started to remove social media from my work as an educator. During the pandemic, dati prior to pandemic, talagang puro GC yan, every class. May GC tayo sa ganitong subject, okay? Pero hindi natin alam sa mga teachers, meron din silang GC na wala tayo, okay? Kasi doon sila nagsasend ng mga doon sila nagsasend ng mga sagot nila. Pero it's okay. No, when pandemic started, okay, lahat tayo, okay, was into online class, okay? And sa amin, ako personally as an instructor, may times talaga na hindi ko nasa-separate yung social life ko sa academics ko. So whenever I browse social media, messenger, may mga nagchat-chat ng mga estudyante. Okay, may mga nagtatanong. And syempre, hindi naman natin, kahit gusto mong wag sagutin kasi alauna ng madaling araw, pero nasasagot pa rin natin kasi wala nag-pop up na eh. So, what I did is I set a boundary. Okay, I set a boundary. I set a time na, okay, students are only allowed to send a message until 8 in the evening, hanggang 8 p.m. lang. Kung mag-message ka ng late or later than 8 p.m., I might be able to reply or to respond the next day or kung kailan man maging free. And I remove all access to social media. Wala po kaming GC, even a single GC sa social media. We're using Google Space so that we can set a boundary, a healthy boundary between our social life and our academic life. Okay. Now,
walang masama with the use of social media and other cyber-related entities, okay, such as playing games, okay, posting TikTok videos or what. So, sana lang we need to have a boundary or a healthy limit, okay, kung hanggang saan lang natin sila gagamitin. Okay, so I will be sharing with you, okay, 5 thoughts, okay, on how we can promote or how we can improve yung cyber wellness natin. Okay, this is not related lang sa social media but everything in the cyber security, cyber world na rin. Okay, so the first one is let's define first muna what is digital wellness. Kung merong physical wellness where we do Zumba, nag-exercise tayo, di ba? So for us to be healthy, physically healthy. Now, we also have what we call the digital wellness, wherein it is a practice of maintaining a healthy, balanced relationship with digital technology and the online world. Okay? So we need to have a healthy and a balanced relationship with the technology, okay, that we are using, regardless whether you're using a laptop or a PC or whatever technology you have. So we need to have a healthy and balanced relationship with them. Okay, so let's start with the first one. So my first point is be mindful of your screen time. Okay, so minsan hindi na iwasan, lalo na pag maraming gagawin, maraming papasa sa school or what. Mostly lahat tayo ay nakatutok sa computers, okay, but we need to be mindful of our screen time. Sabi nga rito, use technology as a tool, not as a crutch. Okay, so basically this one emphasizes the importance of mindful technology use. Okay, spending excessive time on the screens can lead to negative impact on our health and our relationship. Okay, basically by viewing technology as a tool to enhance productivity and connections rather than relying on them excessively, I believe that students can really maintain a healthy balance social media. Okay, now with this one, wait, may kukwento ko. Bigla ko naalala pero nakalimutan ko, sorry. Pero yeah, basically we need to be mindful of our screen time kasi minsan ito yung nagiging cause of, alam mo yun, not only sa physical health, okay, sasakit yung mata mo, eye strain or whatsoever, pero it also sometimes it shatters relationships, okay? Na alam mo yun, hindi ka na nakapag-reply sa kanya. So, kasi naglalaro ka or whatsoever. So, minsan nawawala yung ganun, okay? So, as a student, okay, hindi natin maiiwasan to be on social media, okay? But, I hope that whenever you have your classes, di ba, hindi tayo nagsiselfone. Minsan may mga pasimple, okay? But, we need to have a limitation, okay, on how long we will be using our social media, our computer, our laptop, okay. Sa amin as a teacher, as educators, talagang tutok kami, okay, kasi our work doesn't end at the four corners of the classroom. Sometimes tapos na yung klase namin pero magsisimula pa yung trabaho namin for that certain subject. So let's use the technology as a tool, okay? Pero sana, alam mo, nandun pa din yung concern natin when it comes to our physical health, okay? Baka mamaya hindi ka na nakakakain because of playing games. Hindi ka na nakakaligo. Okay? Medyo mahirap yan. So, minsan napapabayaan natin yung physical health natin because of too much and excessive use of our computers and our laptop. Okay, so that's the first one. Be mindful of your screen time. Okay. Second one is practice digital detox. Okay. Ito, currently ginagawa ko to. Okay. Before, sobrang sipag ko mag-post sa social media, Twitter, whatsoever. Since every time na lagi ako may repost, lagi ako may share. But now I'm trying to make my
timeline or my profile page as clean as I can. Okay, I don't usually post na. Hindi na rin ako nag-share ng mga kung ano-ano mga kung ano-ano mga memes or mga posts. Okay, if mag-share man ako, I do it on my story para yung timeline ko malinis din. Okay, and it's really a good way for us to have a digital detox. Okay, tinatanggal natin yung mga alam mo yun, dapat alisin sa katawan natin. Same goes with our digital mindset. Okay, that we need to remove those practices that are not really good when it comes to the use of computers, when it comes to the use of digital devices. Okay, it's really a good way for us to detox because it's a way for us to connect or to reconnect. Okay? Minsan kasi nawawala na yung time natin with our friends, nawawala yung time natin with our family because we are very much on the use of our computers. Minsan hindi ko alam kung meron dito, hindi na kayo lumalabas ng kwarto nyo. Okay? Kasi nandun ka lang. Okay? 24/7 nandun ka na sa kwarto, dinadala ka na lang ng pagkain ng kapatid mo or ng parents mo because, alam mo yun, sobrang attached ka with the use of the digital technologies that you have in your home. But always remember that it's very important for us to sometimes we need to disconnect in order for us to reconnect. Okay. This is basically it highlights the idea of taking breaks from screen for us to reconnect with oneself in the real world. Okay. Engaging in digital detox practices such as turning off your devices during meals. Okay. Kunyari pagkakain kayo. Kakain kayo sa bahay. Sa amin po, nagagalit po minsan kasi habang kumakain, nagsa-cellphone. Okay? Yung ibang parents ayaw ng ganun. Okay? Dapat pag kumakain tayo lang. Usap lang tayo. Okay? I also experienced this one with one of our alumni. Okay? They invited me on a dinner out after nila graduate. In-invite nila ako. And then, ang goal namin is lapag lahat ng cellphone pagkakain kami. Okay? The reason why we go out is to have a catch-up. Mag-usap kami kung ano na mga update sa buhay nila. So, one of our goal is remove all devices. Usap lang tayo. Okay? Usap lang tayo. And basically, nangyayari to pag ang love language mo ay quality time. Okay? So, love language basically merong exam yan, then you can identify your love language. At kung ang love language mo is kung ang love language mo ay quality time, ayaw mo ng ganyan, ayaw mo na may cellphone or whatsoever. Meron akong friend before, ang quality time niya ay ang love language ay quality time. So nasa LRT kami. So magkasama kami, pero hindi ako nakausap. Okay? Kasi daw nagsa-cellphone ako. So nagtaka ako, sabi ko ba't hindi dito nagsasalita? Yung pala, ayaw niya ng ganun. Okay? Na pag magkasama kayo, dapat usap lang, walang cellphone. So same goes with you as a student, di ba? It's really important for us to have a digital detox in order for us to rebuild relationships. Okay? To rebuild relationships with some of our friends, with some of our relatives and family members. Okay? So that's the second one. Practice digital detox. Sometimes we deactivate social media. Okay? Nangyayari din yan minsan. Nagde-deactivate tayo in order for us to stay away, okay, from the bad or negative na mga nangyayari when it comes to social media. Lalo na nung during elections, ang dami niyan. During election, ang dami na silang pagkakaibigan. Promise, may mga nag-unfriend because of the different beliefs. Okay? So kaya iba ang ginagawa nila, they try to have digital detox in order for them to stay away from those negative mga negative na nangyari. So nagde-deactivate sila ng mga social media nila. Okay? Sorry. Third one is use it responsibly. Okay? Sabi dito, you are what you share. Okay? Basically, this is the idea that the contents that you share on social media reflects
your values and identity. Okay, that's why I really encourage students to be mindful of what you share, what you follow, and what you engage online. Okay, by choosing positive, educational, and uplifting contents, they can shape a more positive online experience. So, sabi dito, you are what you share. So, ingat tayo sa mga sinishare natin because it indicates or it reflects your values and your identity. Okay? I have some students, alam mo yun, lahat ng meme talaga, i-share niya. Lahat ng kalokohan nasa timeline niya. Okay? And basically, nagre-reflect yun sa kanyang personality. Nagre-reflect yun sa kanyang identity. Okay? But sudden, ang nakakalungkot lang is, I just want to share this one. Okay? And this is very saddening. Prior to pandemic, I have this student na napapansin ko, okay, parang hindi na siya pumapasok sa klase ko. So, when I try to contact him, nasa timeline niya sa Facebook, masasaya, may mga Bible verse, may mga quotations, and so on and so forth. So sabi ko, okay naman tong batang to. Okay? But suddenly, may isang nag-message sa akin. Sabi niya, sir, nabasa mo ba yung mga tweets niya? Sabi ko, bakit? Okay naman siya sa Facebook. I mean, nakikita ko okay naman yung mga share niya. Pero when I check his Twitter account, the guy is suicidal, ang dami niyang hinanakit, ang dami niyang rant sa buhay. So, sobrang magkaiba ng mundo niya sa Facebook at sa Twitter. Okay? Because people tend to be more rebellious. Mas nagiging rebelde sa Twitter. Mas what do you call this one? Mas doon natin nalalabas, okay? Yung mga saloobin natin, sama ng loob, rather than on Facebook, okay? Kaya yung mga nakikita din natin minsan sa social media, hindi rin talaga yun yung totoong identity natin, okay? But I hope that as a student, okay, let's use social media responsibly, okay? So, huwag kayong magpaparinig magpaparinig kayo sa prof, tapos hindi nyo alam, friend nyo pala yung prof nyo. So, baka makalimutan nyo yung ganun, okay? So, third one is practice, okay na tayo dito. Okay, reflect on your online presence, okay? Remember that whatever you share online, whether you delete it or not, it will be there forever, okay? So, your digital footprint is a reflection of who you are and what you stand for. So, ingat tayo sa mga sinishare natin, okay? Kung hindi naman worth it i-share, wag na natin i-share. Okay? Kasi wag na rin tayo mag-comment ng kung ano-ano kasi guys, whatever you post online, kahit i-delete natin yan, it will be there. Sure, na-delete na. Yes, it might be deleted, but hindi natin alam kung saan connected yung account mo, and it will be there together. So, nandun pa rin siya. Kahit i-delete mo siya, may possibility, nandun pa din yun. Okay? Try to search your name on Google. Imagine mo, yung mga lumang pictures mo na binura mo na, nandun pa din. Try nyo yung search yung pangalan nyo sa Google. Makikita yung mga pictures. At yung iba, nandun pa din. Okay? Then, next is to have a digital well-being check-ins. Okay? I-check natin na okay pa ba ako? Am I physically okay? Baka mamaya, because of being too much use of social media, hindi na ako okay. Okay? Sabi dito, self-care in digital age means taking care of your mind and emotion, not just your devices. So, we need to check on ourselves, okay? Kung okay pa ba tayo, physically, mentally, okay? And I encourage everyone to check your emotions whenever you post. Bago kayo mag-post ng something, pag-isipan nyo muna maigi bago nyo pindating yung post, okay? Because it might have a different perspective or a different interpretation sa iba. So always ingat tayo sa mga pinopost natin, okay? Ingat din tayo sa mga sinishare natin because again, imagine lahat yan mababasa ng mga friends mo or mga followers mo. Okay? Now, in order for us to have a good or a healthy digital diet or social media diet, okay? So,
The first one is, sabi ko dito, choose what you feed. Okay? Piliin natin yung mga tao or mga account o mga influencers na ipa-follow natin. Okay? Ako, I do have my TikTok, but I don't post videos. Okay? But meron akong TikTok. I use them to follow some educational content creators sa TikTok. And I learn from them. Sobrang effective. Okay? So, pag sinimulan mong gawin yun sa TikTok, lahat ng darating sa FYP mo, puro educational. Okay? So, always remember that choose what to feed. Okay? So, wag kang mag-follow ng mga influencers na toxic kasi at the end of the day, baka maging toxic ka din. Okay? Second one is choose what will influence you. So as I mentioned kanina, okay, piliin natin yung mga taong dapat nating i-follow. Okay? Because it will also manifest in your life. Okay? So follow those influencers or mga content creators that are really educational. Okay? So, ako, may mga ilang pina-follow ko that are, lalo na sa TikTok, mga doctors. Mostly of my following sa TikTok, mga doctor, ng mga TikTokers. Okay? Why? Because I learned from them. They give free medical advices, nagbibigay sila ng mga insights, at marami ako natutunan from them. Okay? So, kasi baka iba ang mga pina-follow natin, yung mga content creators na at the end of the day, wala naman po tayong makukuha from them. Okay? Lastly is choose to build others up. Okay? So, it's really important for us, okay, to build up others. Okay? You can appreciate someone on social media. You can appreciate them publicly. Okay? If you see some achievements of your friends, okay, appreciate them, congratulate them, build them up, okay? But if you will be correcting someone, okay, kunyari may nakita kang mali sa kaklase mo, do not comment publicly. Okay? Huwag nyo silang i-correct publicly. Correct them privately. Send them a message privately. Rather than commenting na, bakit ganyan yung mga post mo, ano ka ba, ganyan-ganyan. So, instead of doing it publicly, do it privately. But if you're going to appreciate, if you're going to encourage, you can do it publicly. Okay? Because I believe that everyone has the responsibility, okay, on the proper use of social media, and everyone has the responsibility to be aware of what we post. Everyone has a responsibility to identify or to choose, okay, who are we going to follow, okay? Who are we going to make influence with? Okay? Kasi even your posts, okay, you can make influence or you can influence other people. Lalo na kung marami kang followers or marami kang following. Imagine, ako sobrang ingat ko na sa pagpo-post unlike before. Kasi I know that there are some students na friends ko sa Facebook and I really need to maintain my integrity. I really need to maintain my dignity as their educator. So kaya kailangan meron akong other account na medyo pang social life talaga. But the one that they are adding into social media ay yung account ko na open for everyone. Okay? And darating yung time that you will be tired of the use of social media. Okay? Darating yun. Okay? And as a student, siguro this will be my final word. Okay? As a student, okay, of UE, okay, I hope that you will be able to you will be able to maintain, okay, a good relationship, okay, with your friends, with your classmates, with your teachers, with the technology devices and technology that you have. You need to build relationships with them, okay? You could also bring or build relationships sa ating mga guidance counseling office because I know definitely they can help you when it comes to your mental health and other concerns when it comes to your personality. I'm sure that the guidance counseling office is very open, okay, to give advices, diba? And I really believe that
as a student. Okay, ito na lang siguro yung mapapayo ko for everyone. Okay, especially for those freshman students na nandito. Okay, ito na yung naging mantra ko nung pagpasok ko ng UE. Okay, I entered the UE in 2007 as a freshman. I started working in 2012 at ito na yung naging mantra ko. So ako po ay naniniwalang walang mandirigmang lumalaban mag-isa. So if you're having hard time, okay, if you're having a hard time, you're having issues with yourself, okay, I believe that there are people who are willing to listen. Hindi man kami makatulong sa inyo to solve your problem, but we are here to listen. Okay, we're here to guide you. We're here to listen. Masarap sa feeling yung, I mean, kahit hindi na solve yung problem ko, pero there's someone na nakinig sa atin. So sobrang laking tulong na yun. And I believe that the guidance and counseling office is very open, okay, to help us when it comes to our mga struggles natin in life. Okay. And lastly, okay, since I have a limited time lang po. And lastly is this is lagi kong sinasabi ito sa mga students ko. Sometimes kasi may mga times na napapagod na tayo. Okay? Yung mga estudyante nga ngayon humihingi na ng ACAD break, hindi pa nagsisimula yung exam. Sir, 2 weeks pa lang ACAD break na kasi pagod na raw sila. Okay? They may be tired physically. They may be tired emotionally. They may be tired intellectually, spiritually. Pagod tayo. Okay? Pagod. And minsan kasi nakakalimutan natin magpahinga. Okay? Nakakalimutan natin magpahinga, guys. This is what I always tell my students. Rest is your responsibility. Ipaglaban mo ang pahinga mo. Okay? Magpapahinga ka hindi dahil tinatamad ka. Magpapahinga ka hindi dahil ayaw mong gumawa o ayaw mong magpasa. Magpapahinga ka because you need to rest. Okay? You need to rest. You need to have your time to rest physically. Okay, pero pag nagpahinga ka, kunyari, nag-rest ka physically, huwag mo nang isipin yung academics mo. Kaya ka nga nagpahinga di ba? Because you want to rest. Kasi kung nagpapahinga ka physically, but mentally, you're thinking about your ACADS, hindi ka pa rin nagpapahinga. Okay? It's one way, I believe that rest is a reset button for us to really be productive. Okay? So, I believe that will be the end of my talk. I hope that students and even some of our audience would really learn something from my sharing. So, as a product of UE. Thank you so much, everyone. Thank you po. Maraming salamat. Okay, thank you, Sir Engineer Aaron. Again, let's have Miss Diane for the Q&A. Thank you, Miss Grace, and thank you to our speaker, sir, for the wonderful sharing that you've given our students. So we have some questions for you, sir. No? So the first question is, what apps can help us with our study habits? Can you recommend? Okay. Sige pa. Alright. One good thing is I'm always trying my best to be organized. Okay. So I have Notion on my PC, on my phone, where I do put all my to-do tasks. Okay. And sometimes may mga tasks na dalawa kami or needs to be shared. So I can share the task with the others. So that every time na merong kailangan tapusin, kunyari may group activity, so pati siya na-notify na tapos na tayo dito and so on and so forth. So that's good one. That's a good one, yung Notion. Second one is you can download different apps for Pomodoro technique. Yung share ni Ma'am Riza kanina. That's very effective. Okay? Lalo na if you cannot focus too much time pag may ginagawa ka. Gusto mo yung lagi nagpapahinga. So that's a very good way for us to really maintain and balance yung task and rest. Okay? And last is Discord. Okay? I have Discord and I joined some groups. Okay? And I also believe that yung mga estudyante meron nito. They use Discord in order for them to have a study buddy. So nasa Discord sila, hindi sila maglalaro, hindi sila magkukwentuhan, nasa Discord sila because they will study. So mag-aaral sila on their own, then pag may tanong sila,
sasabihin nila or i-voice off nila doon sa Discord nila. And some of their classmates can also give answers. So, na-try po namin yun sa grad school. Okay? So, during the pandemic, so meron kami Discord na we're in because we are preparing for the comprehensive exam din that time. So, may mga ibang nakasama ko na nasa Discord kami. Then, nag-review or may mga tanong. So, para at least, alam mo, you are accountable for one another. Okay? It's very important that you have your group. Okay? Well, hindi natin pinopromote yung grupo-grupo sa college, but it's really important that you have, alam mo yun, yung one call away mong grupo na pag kailangan mo, nandyan sila. So, they can really help you, okay, with your life and with your academics. So, yun pa. Thank you, Sir Errol, for that. No? So who would have thought yung Discord pala can be a good virtual accountability Yes, ma'am. in finding Actually, accountability partner. ang Ayan. mindset po kasi ng iba pag sinabing Discord about laro lang, okay? Pero Yes. we can use it for accountability and study buddy. Yes. Thank you so much, sir, for that. No? So sana guys, magamit nyo din yung Discord for more productive means. Ayan. Sir, here's another interesting question. How did the speaker himself learn to be brave in the battle on his path of life? Okay. Medyo, yung question niya parang pang-pageant ha. Okay. Pero, siguro, katulad ng sinabi ko kanina, okay, yung final word ko kanina, yung walang mandirigmang lumalaban mag-isa. Kasi mahirap. Okay? Ang college life po, ako na po nagsasabi sa inyo, hindi po siya madali. Okay? Hindi siya madali, pero kaya siya. Okay? Because I know that there will be people who will be helping you. So, humanap ka ng taong sasamahan ka sa laban ng buhay. Okay? Humanap ka ng mga kasama mo at lalaban sa'yo throughout your journey sa college life mo. And I hope na hindi siya natatapos sa college life even afterwards. Okay? After your college, kayo pa rin yung magkasama. So, when I was in college, ayun po, meron talaga akong grupo. Okay? Na sila yung kasama ko simula first year hanggang nung kami po ay nag-thesis. Kami po yung magkakagrupo. Okay? And after graduation talaga, may mga times na hindi na gano'n nagkikita because may kanya-kanya ng work, but still, we are in touch with them. So, sila yung tumulong sa akin when it comes to academics. Okay? Sila din yung tumulong sa amin sa org. Okay? Kami din, magkaka-org. Okay? Kami nagtutulungan. Not only from my department, because I'm computer engineering, some of my friends are from electronics engineering and civil engineering. So sila yung nakakasama ko na huwag niyong i-box yung sarili nyo sa block nyo. Okay? I really encourage everyone to join other sections sa ibang college, okay? So that you can know some other individuals who can really, malay nyo, sila pala yung makakatulong sa inyo to really fight for you throughout your journey sa college life natin. So, yun po. Ayan, thank you so much, sir. No? So, wag lang i-box yung sarili sa inyong mga block section, guys. Reach out to others. Yes. Ayan. Another question, sir. How can you balance your multiple extracurricular activities effectively while being consistent in your academics? Ayan. Very relatable po yan. Okay? Ako po ay naging president po ng aming org when I was in college. Na-realize ko anong college na ang course ko pala ay BS major in BS org, major in extracurricular activities. Okay, kasi ang daming extracurricular activities that time. I'm part of the org and then at the same time council. But proud to say na I was able to maintain my scholarship during the time na kahit na ako po ay active sa student council, active sa org, because I always put in my mind, okay, na let's say, I'm sure most of you magiging student leaders din. Lagi kong iniisip na as a student leader, I'm a student first before I became a leader. So lagi kong iniisip na kahit marami akong responsibility, ang dami kong ginagawang or lagi akong assigned sa mga activities sa org, I became first as a student before I became a leader. So yun yung lagi yung iniisip na I'm here to study. Okay? Bonus na lang siguro yun to be part of the different extracurricular activities. I'm not saying na huwag kayong mag-join or please join. Sobrang important. I believe that your college life will not be fruitful without joining
extracurricular activities. You can reach out to your department, you can reach out to your student council for the different activities, and I believe your college life will be fruitful if you will be joining organization sa LEGA. Malaking tulong po ang org. They can help you when it comes to your yung org po, I can say na sila pa yung tumulong sa akin kung paano talagang gumawa ng mga papers, ng proposals. Ngayon, nagagamit ko sa as a faculty. Pag magsusulat sa admin, alam namin yung format because naranasan namin when we were in college. So, yun po. Thank you so much, sir. No? Let's see kung meron kang mga ibang questions pa. I guess that's all the questions that we have for you, Sir Errol. Thank you so Alright, much for thank you po. answering the Thank you so questions much of po. our students. Yes po, and I Thank hope you. guys no na marami tayong natutunan sa sharing ni Sir Errol. So again, no, that's all the time we have for our open forum. Back to you, Miss Grace. All right, thank you, Ms. Diane and Engineer Errol. Thank you very much. So at this point, allow me to read the caption of our token of appreciation to our wonderful speakers for the time and expertise that they shared today. I hope that you guys learned a lot from them. Kasi mga ano yan, true to life yan. At saka based from experience. Makapagbagdamdamin ang kanilang mga kwento nung kanila yung mga college days, student days, and very relatable. Okay, so let me just read the caption. So I'll read for both na lang po. So University of the East, Manila Campus, Guidance, Counseling, and Career Services Office, or GCCSO. So this certificate of recognition is hereby given to Ms. Risalyn P. Ramos and Engineer Errol John M. Antonio. Okay, for being the resource speakers in the GCCSO seminar, How to Thrive in the Warriors Tribe, Student Wellness Promoting Attitude of Gratitude, or SWAG, 2023, given this 30th day of August, 2023 via Zoom. Signed, Maria Leonida V. Orea, PhD, RGC, Director of the GCCSO. Thank you very much again, Ma'am Risa and Engineer Errol, mga suki namin sa aming mga activity sa guidance. Yan, natatawa si Sir Errol, lagi yan. Naalala ko ma'am, my first time was in 2013. Exactly, Sa diba? career exploration ng mga high school Exploration. natin. And until now, Yes, until now. we're still having you, Okay, diba, yes. with that activity. And si Ma'am Risa, ay kabisado na yan ni Ma'am Risa ang aming mga trabaho. Alam na yan. She's always been very supportive with all of our activities, and from the bottom of our hearts, thank you very much po. Kung wala pong tiwala din ating mga faculty at ating mga non academic staff na para sa kapakanan ng ating mga estudyante, hindi po magtatagumpay ang ating mga activities. So we really need to help each other for our students. Again, thank you very much. Okay, now, as you can see on the screen, we would like to invite you for this activity. Ito, ginawa namin to for the past, I think, ilang years na ba, Ms. Dayan? Medyo matagal, since the start of SWAG? Yes, 4 years yeah, yata. Opo. 4 years na. Yes, ma'am. And let's continue doing this. It's very, very nice. And, it's our way. Sa kanina may nagtanong, how would you express or how would you develop an attitude of gratitude? Well, this is your chance. So, it says there, what are you grateful for today? So we would like you to post on your wall, in your Facebook, or even kahit sa ibang social media, if you have your IG, if you have your pwede ba sa TikTok yun? I'm not sure. Twitter. But Twitter, yan. So we would like you to answer that question. What are you grateful for today? And don't forget to tag us using the hashtags. Ayan na po, nakalagay na dyan. UE Manila GCCSO, so hashtag SWAG 2023, hashtag How to Thrive in the Warriors Tribe, and hashtag Tomorrow Begins in the East.
Ayan. So, let's join in, no, dito sa activity na to. It's fun and we would really like to hear from you kung ano yung mga bagay that you are grateful for. I know there are so many. There are a lot, but just give the best one. Okay? So, sabi nga nila, a thankful heart is a happy heart. Yan. Okay. Thank you very much. No, but wait, there's more. Okay, so please answer the evaluation survey that we will be posting sa aming GCCSO FB page at UE Manila GCCSO. And here sa chat box of Zoom, ayan, I think ilalagay na rin ni Ma'am Dayan. And you can also use the QR code found in your screen. Ayan po. So that will serve as your attendance for today. All right. Okay. Ayan, nakalagay na po sa ating Zoom chat box. All right, so we have now reached the end of the webinar. But before we end, sige po, baka may kumukopya pa, nag-ano pa ng QR code. So before we end, sige po, Miss, we can go to the next slide. Please join me in singing the UE hymn. Pamantasan ka namin, mahal, ilaw sa karimlan. Buhay, lakas, dunong, damar, pamantasan ka ng bayan. Ang pangalan mo ay malhati at sandigan ka ng lahi, pamantasan ng silangan, pamantasan ka namin mahal, pamantasan ka namin mahal, ilaw sa karimlan, buhay, lakas, dunong, dangal, pamantasan ka ng bayan. Ang pangalan mo ay malhati at sandigan ka ng lahi, pamantasan ng silangan, pamantasan ka namin mahal. All right. So again, thank you very much. And if you have other concerns or questions, please message us through email, guidance@ue.edu.ph, or through our FB page at UE Manila GCCSO. But please don't leave yet. Yan. Let us just have a very short photo op lang for documentation. Ayan. Sige, tanggalin na po natin ang spotlight. Yan, sige. Ay, thank you. Yung mga, kakatawa yung mga bata. Nanood dito. Nasa UE kayo, no? Nice naman. Okay, wait lang po, Pay-per-view. Yeah. All right, sige. Group, So if you open your camera, or you are giving us permission to take your picture, but don't worry, this will not be posted in Facebook or any social media. This is for documentation lang. Ang saya-saya naman nila, Azarcon, tatlo sila. All right, so give us, ako na po ang magkukuha. Ako na po. All right. So can you please give us your brightest smile? Talaga yung mararamdaman natin. You're very, very grateful. I have only one